Nakakatakot to marahil para sa ibang fans dahil hindi nga lubos maisip ng lahat na kaya pala siyang maungusan nitong si Kevin Durant mga kapatid. Mas nauna nga po si LeBron sa liga kaya natural nga lamang din na siya ang dapat maghari kung stats at achievements na pag-uusapan Pero tila baliktad nga po yata o babaliktad rin ni Kevin Durant ang lahat ng nagawa ni King James sa NBA. Marami nga pong napataas ng kilay dito, walang nag-aakala na kakayanin ni KD si LeBron. Pero kung si Rashad McCants nga po ang tatanungin kapag natapos na ang karera nitong si Durant, siya nga po ang mas hihirangin na mas better basketball player kaysa kay LeBron James. Alam nga daw ng mga hoopers yan, kahit pa maraming commercials itong sina LeBron maging si Curry sa kanya. Dahil nga po yan sa role nitong mga media na mas pinapabura ng mga manlalaro na nasa big market na kupunan. Yakang-yaka pa rin nga pong maungusan ni Durant si King James. Your scorer nga po talaga itong si KD. Ito na nga po ang pang 17th season ni Kevin Durant mga kapatid sa liga. Kumakamada ng 31.4 points, 7.2 rebounds at 5.5 assists sa kada laban para sa Phoenix Suns. Samantalang si LeBron naman nasa pang 21st na nga po siya. 25.7 points, 8.1 rebounds at 6.7 assists sa kada laban. Malinaw pa nga po sa sikat ng araw na mas liyamado nga itong si KD kung puntos ang pinag-uusapan ngayong season. Bagamat nakamit na nga po ni King James ang all-time scoring leader. First time in history nga po ang 39,000 points sa liga. Samantalang si KD naman nasa around 27,000 pa. Pero take note mga kapatid, nasa 17th season pa nga po itong si Durant. At meron din siyang season na buong taon nga po siyang hindi nakakapaglaro noong na-injured siya sa Warriors. Kung sa offensive skills nga po, malimite etong si Durant ang laging napupuri sa abilidad na to. Napakalital nga po ng mga jump shot niya. Halos walang makabutata kaya kahit saang sulok pa to tumira, talagang tila maning-mani lang Hindi rin nga po papahuli si LeBron sa scoring ability, lalo na sa pisikalan. Pero sa haba ng galamay nga nitong si Durant, kahit si LeBron hirap nga po talagang bantayan ng mamang to. Kaya dito marahil nasabi din ni McCants na pwedeng maungusan talaga ni KD si LeBron. Samantala biglang naging undefeated nga po ang LA Clippers mga kapatid simula nang ilagay nila si Russell Westbrook sa bench ngayong season. At ang bagong role niya sa rotation tila ang eksaktong hinahanap ng team para maabot nila ang kanilang potential as a group. Marahil medyo hirap pa rin si Westbrook na matanggap ang bagong sistema ngayon. Todo papuri naman ang lahat sa kanya sa liga dahil willing na willing niyang tanggapin kahit pa sinipa siya bilang starting lineup ng Clippers. Napa-shoutout na nga lamang po maging si Charles Barkley sa biglang ginawa niya. Hindi niya lubos maisip na tatanggapin agad ng isang Westbrook ang ganito. Biruin mo ba namang former MVP nga po ang manlalarong to tapos dito lang nila sa bench ibabagsak At ang malupit pa nga po dyan mga kapatid, siya pa mismo pala ang lumapit sa coaching staff para gawin siyang bench player. Dahil 6 straight loss na nga ang nangyayari sa Clippers simula nang makuha nila si Harden. Marahil na pagtanto ni Brody na ang pinakamagandang gawin para matulungan ng kanilang team na bumalik sa dati, kunin na lang ang bench role para makadevelop ng chemistry ang mga star teammates niya. Malamang ang key to success para sa Clippers pwedeng nakasalalay nga rin kay Westbrook dahil itong attitude na ipinapakita niya ngayon off the bench maaaring make or break para sa team. Masasabi mo nga rin na hindi selfish itong si Westbrook dahil willing niyang i-give up ang lahat para lang sa kanilang team, di ba? Kung ibang player pa yan, paniguradong magmamatigas dahil dating MVP